This is what we believe, that when we release God's Word, God will release His energy and power to transform our hearts, to renew our minds, and to change situations. Let your word be magnified. And now, here's your host and teacher, Pastor Dudes Ante. And Lord, this is what I believe, that when I release your word, I must decrease, Jesus must increase. Okay, so let us all pray for tonight. Father, in the name of Jesus, we thank you. We bless you and we honor you. Thank you so much for this great evening that you made for all of us. And Father, thank you for your words. Specifically, thank you for the Holy Spirit. And Lord Jesus Christ, thank you. You are our master. You are our great teacher. And your words will continue to work in our lives through the Holy Ghost. Lord Jesus, you are the author of the faith that we have, and you are the finisher of the faith that we have too. And also, Father, I thank you for the presence of the Holy Spirit. I know that He is our great teacher. He is our great mentor, our equiper for tonight. So, Holy Spirit, rebuke us, correct us, and train us, empowered us tonight. And of course, Father, I thank you for the mind of Christ, the calling, the abilities, the righteousness, and the anointing that I have. And because of that, this is what I believe, that when I release your words, you will release your energy and power to transform our hearts, renew our minds, and to upgrade our practical situation. Let your words be honored, be magnified, and be glorified in our hearts. I must decrease, Jesus must increase. All glory belongs to you in advance. In the mighty name of Jesus, your Son. Everybody say, Amen and Amen. Okay, so balikan po natin yung topic po natin. We will continue to discuss the word love one another. And as I said, hindi po ito basta-basta. Kasi I can say that these words, itong mga words na ito ay magbibigay po sa atin ng kaginhawaan or breakthrough. I can say one time, big time breakthrough sa buhay po natin. Tandaan po natin, hindi po tayo ang mangungutang, bagkus tayo pa ang magpapautang. Ang ibig sabihin doon is talagang God, the Lord will honor the desires of our hearts na magkaroon tayo ng breakthrough in this world. So ulitin po natin. In the book of 1 Corinthians chapter 13, ang sabi po diyan, if I speak in the tongues of men or of an angels but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. If I have the gifts of prophecy, can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountain, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So, yung salitang I gain nothing talks about poverty, talks about prostration, talks about prostration, nothing, worse, poverty, sickness, and diseases. Pag sinabing natin zero, is that right? I gain nothing. I gain nothing. Not only here on earth, but also in heaven. Okay? But also in heaven. So, hopefully, yung paglilingkod at paghahanap buhay natin sa panahon pong ito ay nakabase dun sa love na mayroon po tayo sa Panginoon at mayroon tayo sa ating kapwa at mayroon po tayo sa bawat isa po sa atin. Okay? Yung love one another. Okay? And I know that the Lord will give us more power, more wisdom. So ngayon, last night, diniscuss po natin that love is patient. So, without patience, no love. Is that right? Without patience, there is no love. How many of us, we practice patience? Sometimes we utter the word love
but still no patience. So without patience, patience is an action of the word love. Hindi na kailangan lagi natin sabihin yung love, love, love. Wala namang patience. It's better for us to practice patience rather than practicing saying love. Okay? Without patience. And last night, diniinan po natin dapat magiging milyonaryo tayo sa pasensya. Kasi kung hindi po tayo maging milyonaryo sa pasensya, hindi po tayo, wala po tayong million, o kaya mawawala din yung ini-expect nating million, kasi the foundation of a literal million is based on how you live and walk based on love. Okay? So, love is patient. Patient is love. God is love, so that's why He is so patient, compassionate. Ganun siya. God is love, so He is patient to you, and He is compassionate to you and to me. So, without patient, no love. Mayroon love, pero spelling lang, L-O-V-E. Pero yung patient is the major sign of the word love. Kaya pag sinabi mo, minahal mo ang Panginoon, kasama na rin po yung yung patience mo, na naghihintay ka, kasi hindi dapat tayo ang masunod, kundi siya ang masunod sa buhay po natin. Pag sinabi mo patient dun sa isang tao, may pagtitiis po yun. Naalala ko po yung love your neighbor na turo ng Panginoong Jesus, na sinabi niya, sinabi po niya na sino ba yung neighbor? So nagkwento sa mayroong isang Samaritano, Tapos nakita niya yung tatlo priest and Levites. Tapos mayroong isang ni Rav na binugbog at sugatan. Nakita nung priest, tiningnan, lumagpas. Nakita nung Levites, iniwasan. Nakita nung Samaritan, bumaba yung Samaritan. Okay? Bumaba po siya. Pagkatapos bumaba, tinulungan po yung binugbog at dinala sa hospital, kumuha ng magbantay, binayaran at sabi niya, kung may naabono ka pa, babalikan kita. Yun yung love. Okay? Love. Naawa ka. Kaya niya tinulungan, tiningnan niya na siya din naman ay traveler, there will be a tendency na pwedeng mangyari sa kanya yan. That's why he helped this man, okay, who robbed by the wicked man. He helped him at nilagyan ng bendahe, nagkaroon ng first aid, tapos sinakay sa donkey, sasakyan niya, then dinala sa hospital. Yun po yung love. Pwedeng maabala po sa that time. But he is patient enough. Okay, so when we talk about love one another, unang i-practice po natin sa ating mga kapatiran is no other than patient. Is that right? Sometimes gusto na natin magkaroon ng breakthrough, pero still, patient. May pasensya ang kailangan po natin. May gusto na tayong kunin, tapos pasensya pa rin. Napakahalaga po ng pasensya. Ni-reject tayo, magpapasensya pa rin tayo. Amen. Last night din, diniscuss po natin yung love is kind. Without kindness, that is not love. Love is kind. Is that right? Love is kind. But don't forget to remember, pag sinabi mong love is patient with wisdom and authority. Love is kind with wisdom and authority. Kasi baka mali po yung application. Yung iba, nagpasensya na hanggang sa namatay na lang. Walang nabago sa mga anak. Hanggang sa namatay na, lagi na nagpasensya. Walang wisdom kasi. I do believe, when we talk about patience or love, that is grace. Grace and truth. Grace and truth. Is that right? Okay, so hopefully, the Lord will continue to empower us for us to understand this great knowledge, great understanding and wisdom, so that we can use this
So, kindness is love. Kindness, naging mabuti tayo. Naging mabuti tayo sa ating kapwa. Naging mabuti ako sa sarili ko. Naging mabuti po tayo sa ating lipunan. Naging mabuti po tayo sa ating government. It does not envy. Yun po yung love. It does not envy. So, isa-isahin po natin ito. Nang sa ganun, wala ho tayong pagsisisihan at hindi natin pwedeng sisihin ang iba kung wala tayong breakthrough. Because without love, you gain nothing. Baka naman palingharap lang po tayo. Pag sinabing palingharap, sa harapan, mas okay ka. Pero pag tumalikod na yung taong kaharap mo, kung ano-ano na ang binibitawan mong salita. Napakahalaga po nitong pinag-uusapan po natin. I know that the Lord will give us more power, more wisdom in this divine education that we have dito sa mga pag-uusap po natin ito. And I know that the Lord will give us more power and He will continue to open our eyes. Kasi magtataka ka, bakit ang breakthrough malayo sa atin? Kasi nga wala tayong patience. Then pangalawa, we are not kind. Walang kindness. Because love is kind. Love is patience or patient. Amen. Ngayon, may mga tao na kaya nga sabi, wag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Kasi lahat ng ginawa nating mabuti, tatanawin man ng utang na loob ng kapatid mo, tatanawin man ng utang na loob ng mga taong tinulungan mo, hindi pa rin mabaliwala ang lahat ng nagawa po natin. Because when you sow kindness, you sow it love. Either hindi good ground, hindi po good ground yung pinagtaniman mo. But when you do it in love, it shall be given back to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Is that right? Once na hindi siya good ground, but still, you will receive your harvest. Once you do it in love. Kasi once na ginawa natin na love yan, hindi mo na kukut-kutin yan. Kahit pumalpak yung isang tao, hindi mo na kukut-kutin na may panghihinanakit sa puso mo. But instead, you will release that kind of seed o tulong na na-release po natin. Amen? Okay, so, it does not envy. So, hindi rin po tayo nagmamahal dahil naging mainggitin po tayo. So, paano ba tayo? Okay, nakikita mo yung isang tao na binibigyan, recipient, then binibigyan niya ng time. Tayo naman din, kasi naiinggit tayo na nabibigyan siya ng time, we also give, but not out of love, but out of envy. Gusto natin makuha din yung pabor, makuha yung time, so we also plan to give just to have his or her time. Ang tawag nun, bribery. Binibili natin yung oras, binibili natin yung love ng isang tao. Do not buy, you cannot buy love ng isang tao. Is that right? Love, it does not envy. Kung mayroong inggit po tayo sa mga churches, sa mga pastor, o sa iba't ibang mga pastor, your heart is not founded by love. Kung naiinggit ka dahil napapansin siya ng iba, naiinggit ka kasi siya lang yung inaasikaso, that is not love. Bakit? Kung naiinggit ka, bakit hindi ka nag-aasikaso? Magtanim ka din ng pag-aasikaso. When you sow kindness, you will reap kindness. When you sow patience, you will reap patience. Is that right? But you cannot do that without love. Akala natin sowing, pera lang. Akala natin sowing ay yung things lang. Akala natin yung love is yung ganito lang. No. Akala natin yung love, yung ganyan. Akala natin love, L-O-V-E. Love is more than that.
Ang love, hindi rosas. Ang love, hindi Valentine's Day. Ang love, hindi lang greetings. Is that right? Nakuha po natin? Love is patient. Halimbawa, naghihintay ka, hindi dumating agad. Mapagpasensya ka ba? Hindi ka ba naiinis? Hindi ka ba naiinip? Di ba? Siguro naman mayroon ho kayo nakakasamang tao na pag sinabi mo, sumama ka, samahan mo muna ako. Uwi tayo ng alas 3. Tapos panay tingin ng oras, tingin ng oras, tingin ng oras. Kala ko ba naman, saglit lang tayo dito. Di ba? Nakakainis yun kasi yung taong yun, walang pasensya. Akala yung integrity. Minsan naman, parang ang tagal mo naman, walang patient. Hindi rin siya, siyempre pag walang pasensya yan, bibira yan ng mga matatalas na salita. Hindi niya iniisip na nakakapanakit siya. So, bagsak siya sa kindness na naman. Bagsak po siya sa kindness. Kasi ikukumpara ka niya eh. Bakit yung iba? Naiinggit pala siya sa iba. So, hindi po tayo naiinggit. Do not use yung love. Abuse yung love. O yung ina-abuse ng marami yung love. Binablackmail ng marami yung love. Hindi nila naintindihan na kapag pasensyosa ka, that is real love. Yun po yung love. Ang tawag nun, biblical love. Love na ang author ay walang iba, ang Holy Spirit, ang Panginoong Yesus, at ang ating Amang nasa langit. Malalaman mo na ang author ay demonic. Okay? Yung demonic na klase ng love, ito yung love na jealous. Ito yung love na mainggitin. Ito yung love na parang lahat self-centered na klase ng love. Is that right? Ayusin po natin. Mahalaga po ito. Ito po nga pinag-usapan po natin. Napakahalaga ito. Kasi tayo mga nagpapastor, tayo po yung magtuturo at magsiset ng example at magbibigay ng moral, okay, sa body of Christ. Sa body of Christ. And hopefully, itong love one another ay magawa po natin at saka yung love your neighbor, higit sa lahat yung love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Higit sa lahat, yung tatlong ito, importante sa bawat isa sa atin. Especially, lalong-lalo na kasi very hard to do, kasi it is normal. Kasi when we talk about God, palagay ko lahat sa atin ngayon, nagmamahal sa Panginoon. Is that right? At, but when we talk about neighbor, siguro naman madali lang din. But when we talk about one another, in action, not only in words, but in action, medyo may kabigatan. This is not easy to do, but this is hard. It is easy to say, I love you, but it is not. But it is hard to do it pagdating dun sa patience. Okay? So, kapag halimbawa, nasa grupo po tayo, is that right? Nasa church, i-apply mo yung patience. No? Yung patience natin. Halimbawa, medyo maraming tao, tumabi ka muna. Hayaan mo muna silang pumila sa pagkain dyan. Itabo mo, gutom na ako magpasensya ka. Ang patience, lalong gaganda yan kapag may sacrifice. Kapag may sacrifice. Naalala ko tuloy yung mga practice natin before sa training. Na kapag ang mga pastor, sila yung mahuhuli sa pagkain. Sila, talagang pinapractice natin yun. Yung smart way. Diba? Natandaan niyo yung mga module 1, yung training po natin, na yung mga estudyante, pinapractice po natin na magsiserve muna. Wala munang kumain. At pinapractice din po natin na pag kumuha tayo ng pagkain, kaunti lamang. Kasi we want to serve others. Gusto nating makakain din yung iba. Okay? Nasusunod po natin? Yun po yung love. Yun po yung patience. Binigla ko na para hindi na babalik-balikan. Nakainip kasi. Wala tayong pasensya. How about kindness? Yun naman po yun. So, patience and kindness work together. Amen? At isa pang maganda, it does not envy. Wala pong inggit. Nakakakilala po ba kayo ng mga Kristiyang mainggitin ngayon? Paki-rebuke nyo po. Hindi ko kasi kaharap sila Hindi kasi pag ang tao may inggit, papasok po dyan ang pagtitraitor. Mag-traitor ka niya. Ano ba yung traitor? Betrayal. Yun. Papasok yung betrayal dyan. Pagka may inggit ka. Betrayal. Once na mayroong inggit.
So love does not, it does not envy. It does not envy. Love is not envy. It does. Walang action. Wala kang makikitang inggit sa kanya. Pag yun, nagkaroon ka ng breakthrough, super saya siya. Pumapalakpak siya. Kaya nga, mahirap din magpatotoo publicly na ikaw ay pinagpala. Kasi hindi lahat ng tao masaya sa'yo. Hindi lahat. Pastor, Christian naman, bakit gano'n? Hindi naman lahat nga gumalakad sa pag-ibig. Hindi lahat ay ina-apply yung love one another. Pag halimbawa, kumita ng milyon, nagka-commission ng milyon yung isang tao, sumaya ka. Hindi dahil sa bibigyan ka ng balato. Hindi dahil bibigyan ka ng 10, 100, o 1,000. Sumaya ka. Bibigyan ka man o hindi, sumaya ka. At saka wag kang maghangad, o wag tayong maghangad na bibigyan tayo. Kasi tayo din naman ay magkakaroon din ng ganong klaseng komisyon na una-una nga lang. Is that right? Ang kailangan siguro natin tanong, sabi, paano mo ginawa yan? Paano ka nag-pray? Ano bang ginawa mo? Natutuwa lang ako sa iyo eh. Gusto kong magtanong, ano ang sekreto mo? Pag sinabing sekreto niya, nagpatawad kasi ako eh. Galing ha? Ano pa? Nagta-tithes kasi ako eh. Galing naman. Nag-offering kasi ako eh. Then, minsan, I give it all. I give all. Then, alam mo magandang word dun? Ano mong gagawin natin? Sana all. Ibig sabihin, sana katulad mo. Hindi yung parang, ganun lang pala. Pero ako, hindi ko na kailangan yan. Ayoko na yan. Alam mo, mga pera, minsan nga, may nag-alok sa akin, tinanggihan ko na. Saka okay na ako. Okay na ako sa buhay ko. Okay na ako sa sakyan ko. Kahit napasira-sira, okay na ako. Ayoko na ng mga bago. Mahal ng maintenance siya. Pero ang dami mo nang sinabi. Instead na matuwa ka, halimbawa, mayroong sasakyan bago ba? Ano yan sa'yo? Ayoko niyan. Naku, kung yan ang ito, naku, ayoko dito. Instead na matuwa ka, ayaw, may gusto niya. Is that right? Ngayon, kahit Christian, nangyayari. Pastor nga, pag may sasakyan, hindi nga namamansin na eh. Dalawa lang naman, malalaman mo ang tao na inggit sa'yo. Nung nagkaroon ka ng sasakyan, hindi na namamansin yung kaibigan mo. Is that right? Nakuha pa ba natin? Ibig sabihin nun, may inggit yun. May inggit po yun. Ang tawag nun, nagbago ka na, tapos pinagsasabi ka na, alam mo yan, nagkaroon lang ng van, nagkaroon lang ng sasakyan, hindi na ako pinapansin. Pero ang totoo nun, siya ang hindi namamansin. Pero Christian yan. Christian yan. Pastor yan. Ministers yan. Mga leaders yan. Okay? Kung sino pa yung katim mo, parang magkasama-sama. Ganito yun eh. 5 kayo. O kaya, 5, 6. Tapos puro kayo, mga estudyante pa lamang. Tapos ang nangyari, di-graduate din kayo. Isa lang ang nakapasa sa board. Yung 4 hindi. I tell you, yung 4 may tendency mainggit sa'yo. At may tendency na sasabihin, buti ka pa. Buti ka pa. Buti ka pa. Alam mo yung buti ka pa doon, pwedeng false yun. Okay? Mararamdaman mo. Sige, alis na ako. Tapos, nung nagkita kayo, hindi ka na pinapansin. Parang nag-reflect, parang nasaktan. Christian. Okay lang kung hindi Christian. Pero kung Christian, it's not good. It's not good. Is that right? Kung nakita po natin ng ating kapwa mananampalataya, nagkaroon ng breakthrough, huwag ka mainis. Mag-enjoy po tayo. I do believe na maging takbo po yan. Maging okay po ang maging takbo po natin. Halimbawa, may isa kang kasama, parang well-known, parang kilala, siya lang yung binibigyan ng tubig. Huwag ka mainggit. Tingnan mo, ano bang mayroon sa kanya? Yun po yung love one another. Love one another is, it does not envy. Yun po yung love one another. Kung nabigyan siya ng pabor, love one another ang i-apply mo. Thank you. Hindi naman yung sabi, ihatid mo naman ako. Okay? Then, i-appreciate mo ko. Saya ko sa'yo. Ang saya ko, bago na naman ang sasakyan mo. Alam mo, gusto ko makipag-usap sa'yo. Kasi aalamin ko anong sikreto mo. Natutuwa ako sa'yo. Kinikilala ko yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. It does not envy. Do not expect this in the world. Ang mundo, imposible magkakaroon ng ganito. Thank God, God is so great. Hindi po tayo, listen to this,
hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na hindi magkaroon ng ganitong klaseng katuruan na galing mismo sa Panginoong Jesus. At itong mga pinag-usapan ni Apostol Pablo, siya kasi yung nakakuha ng love. Alam mo si Pablo, kung tutuusin, pwede na siyang patayin ng Diyos. Pwede na. Sa ginawa niya kay Stephen, sa ginawa niya sa mga Christian, he is not worthy. Siya, sabi niya, I am the least among the apostles. I am not worthy to this position because I am the wicked of all the apostles. I am sinners of all the apostles. But God loves him. And Jesus loves him. That's why Jesus came from heaven, came down from heaven just to reach out Paul or Saul, though he is not worthy to his love, but God so loved him. For God so loved the world, and that is word, Paul. And he gave his only begotten Son. I know the Father sent Jesus. Kasi wala pong tao ang pwedeng mag-evangelize kay Paul. Only Jesus can do that. And once again, the Father sent him into this world just to reach out one soul. And that is Saul. Then later on, Saul became Paul. And he is a great man of God, founded and saved by the grace because of God's love in him. Yun po yung advantage. That's why si Paul, si Apostle Paul, used by the Holy Spirit, using the teaching about love. You cannot teach about love without accepting and experiencing the miracles of God's love in our lives. Ang nangyari kay Paul, he really experienced the power of God's love through the Lord Jesus Christ. Thank God, he is so great. Then from that time onward, kailanman, alam mo si Paul mainggitin, siloso yan si Paul. Siloso po siya. Galit siya sa hindi niya kabaro. Galit siya sa hindi niya kapananampalataya. Ang tawag nun, envy. Dumadami ang mga the way o dumadami ang mga sumusunod kay Christ that time. Dahil sa sobrang inggit niya, pinapapatay niya. Kinakalagkad niya. Pinapakulong niya. That's the way he expressed yung word na envy. That's the way, dun sa wala sampasan, sa mainit ang ulo niya pag Christian, yung kaharap niya. Pag nalaman niya na Christian ka, tagasunod ka ni Kristo, the way, kasi yung unang word, way, the way. Talagang, kaya nga yung pumunta sa Damascus, one of his great plan is to destroy the fellowship of every believers in that place. And he wants them to put in prison all of the Christians that time, out of his anger, out of his impatient attitude. He is not kind to the church before. But I tell you, because Jesus loved him, kaya sabi na, I am not worthy. Pinagpasensyahan siya ni Jesus for how many years? Pinagpasensyahan siya ni Jesus for how many years? Then, Jesus is kind to him for how many years? He destroyed the church. He killed Stephen. But still, Jesus is so kind in him. Very kind. That's why sinabi niya, love is kind. Love is kind. And at the same time, love is patient. God is patient. God is kind. God does not envy, though he is envy before, and that is the reason he wants to destroy the fellowship of every believers that time. Alam niyo po yung mga tao na hindi kayang magmahal sa kapwa niya pastor, sa kapwa niya mananampalataya, hindi niya naunawaan kung gaano siya kamahal ng Panginoong Jesus. Another word, itong gusto kong gamitin ito, be patient to one another as I have patience
in you. Kung paano ko kayo pinagpasensyahan. Yun po yung way ng pasensya po natin. That's why sobrang nag-minister kay Paul yung love. Kaya nga po siya nung binubugbog na wala nang galit sa kanya, tanggap na po. Naghihirap siya, hindi na siya, wala na. Natutunan niyang lahat dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. Is that right? Nako, kapag kayo po ay, halimbawa, i-apply niyo po yung love is patient, tapos boss po kayo, hindi na kayo maninigaw. Hindi na. Ang mga taong palasigaw, mga walang pasensya yan. And these people, they're not walking in love. Yung tao, pasensya ka na, stress ako. No? Hindi po stress. Without love. And I tell you, kung without love, may tendency, makakabangga mo ang Panginoon later on. Makakabangga natin ang Panginoon. Babanggain in a sense na parang si Paul naman. Yung bubulaging ka, parang babagsak ka sa kabayo. Huwag naman. yun eh. Kasi, kailangan makita ni Paul, sabi niya, hindi ka pala naniwala sa kapangyarihan ko this time. You will experience yung hindi kaya ng doktor, kaya kong gawin sa'yo. Okay? Ilan ang bulag ngayon na hindi na kayang pagalingin ng doktor? Yun ang mga hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Yung bulag na eh. Is that right? Nakukuha po natin. Is that right? It's not envy. Gusto ko po ito eh. Hindi ka mainggitin. Halimbawa, sa church, hindi ka pinapatayo agad. Huwag ka mainggit. Lalo kang magpipray sa mga taong na pinapatayo na dyan. Papalpak at papalpak yan. At baka naman pinatayo ka at pumalpak ka, pinagtawanan ka. Okay, kumanta ka, pumiyok ka. Kumanta ka, salungat kayo sa gitara. Pinagtawanan ka, baka magmadala ka. Is that right? Sa preaching din, kung hindi ka pinatayo, it's okay. Walang problema. Hindi naman dahil sa pagtayo niyan eh. Dahil sa love. Baka yung hindi mo pagtatayo, magtanim ka ng kabutihan, umikot ka, makipag-usap ka. Amen. Kasi tandaan po natin, preaching or teaching or kaya matalino na ako, but without love, God will cut me. Hindi ako panghihinayangan ng Diyos kung wala akong love here on earth. Amen. Okay. So love is patient, love is kind, love, it does not envy. Yun po yung love. Hindi po mainggitin. Tayo po ba ay nag-express ng inggit sa kapwa? No. Sa mga nagkaroon ng breakthrough? No. Sa mga nagkaroon ng mga negosyo na pumutok? No. Sa mga author ng maraming books as a pastor? No. Inabasta pag... Then of course, pinaka-highlight the books, talagang masasabi ko po this time is the whole Bible. The whole Bible. Ito, 66 books. Kapag mayroon ka niyan, 66 books mayroon ka. And you need to read it. Read it. Read it. Read it. Read it. Now, pastor, gusto ko lang malaman yung insight nila. Okay. Pero I tell you, ayaw mo ba na ang Holy Ghost yung magbigay sa'yo ng insight? Mayroon na insight. Tapos, malalaman mo namang Holy Ghost yung kasi hindi pabor lang sa'yo, kundi pabor sa iba. Okay? Pabor sa iba, pabor sa'yo, at hindi mo ipinagmamalaki. Kasi malalaman mo Holy Ghost ang nag-interpret, na-rebuke ka, na-change ka, na-correct ka habang binabasa mo. Pero kung binasa mo yun, pampakorek lang sa iba, that is nothing. Hindi po love yun. Patama po yun. Amen? Huwag ho tayo mag-preach dahil mayroon pong mga naglasing kagabi, nag-preach tayo ng carnality. Tapos lasing ka agad. O nag-preach dahil may nagsinungaling sa atin. Out of anger na pula yun. Hindi pwede. It does not. I can say that hindi po siya oobra sa pamamagitan o sa love language, o love walk, love talk ng bawat isa sa atin. Okay? It does not envy. Next to that, it does not boast. Hindi nagmamayabang. It does not boast. Meaning, love does not boast. Ang galing naman. Pag hindi ka pala mayabang, okay, hindi nagyayabang, no? Yung kasing boast, palagay ko, nagyayabang, no? Halimbawa, mayroon kang things, pinagyayabang mo.
Kaya yung iba, di ba, bumibili ng mga earrings. Okay lang naman po yan. Pero kung sa church ka pupunta, tapos tagtad ka ng alahas, tapos tagtad ka ng mga Rolex, sinuot mo yung mga breastplate mo, bracelet pala, sorry. Tapos sinuot mo yung mga earrings na hanggang dito, tapos yung ginto ang lalaki. Sa church, anong purpose mo doon? Hindi, for God's glory. For God's glory, may magkakasala ang iba doon. Kasi yung katabi mo, lahat na lang nakatingin sa ginto mo. Lalo na, wag mong isuot sa divisoria yan. Lalo na pag sumakay ka sa jeep, ikakamatay mo yan. Ikakamatay ko yan. Is that right? Kung may alahas po tayo, pag sa church, wag na. Pero pag nagninong ka sa kasal, dun ka. Pero kilalanin mo din, baka naman ang pagkakasalan ay nasa baryo din. Okay. At saka pag uwi mo, at saka kung fake lang din yung alahas mo, wag na. Is that right? Nasa tamang lugar po yan. It does not boast. Ano mang mayroon ka. Kaya yung mga pag-ano sa Facebook, yung mga pagpo-post sa Facebook, ingat ka, baka yan, i-clear mo, i-check mo yung heart mo, baka boastfulness. Check mo. Pati ulam, pinagmalaki mo. Hindi, para sa iyo hindi, pero mapagkamalang kang nagmamalaki. Pwede yun eh. Ultimo ba naman, kuto, pinagmamalaki mo? Ang laki ng kuto ko. Ultimo lisa, pinagmamalaki natin. Facebook natin, pinicturean pa natin. Wala pa akong nakitang ganun. Wala pa akong nakitang ganun na yung kuto pinagmamalaki. At saka yung lisa, pinagmamalaki. Wala. Lahat nga, tinatago. Nasusunod mo natin. Pero pag pera, pinicturean. Tapos, bakit mo pinicturean? Kasi, mamaya, mababawasan na yan. Pinicturean ko na, para kahit papano, lagi kong titingnan. Pero I tell you, I can say, in the world, that is boastfulness. Amen. Pati pagkain, pati restaurant, pati yung tapos send agad sa friend. Parang, wow, he is there. Boastfulness. Ingat po tayo. Ingat po tayo. Amen? Nakukuha po natin? Please don't misinterpret me. But check. I-check natin lagi yung puso natin. Check natin lagi yung ang ating attitude. Importante pong ma-check po tayo. Is that right? Mas maganda sigurong i-display natin yung mga paninda na lang natin. Yun lang siguro. Halimbawa, cellphone mo, bagong cellphone. Yung pala, paninda. Kikita ka pa. Is that right? Halimbawa, food. Chinek mo. Picture ka. Ang sabi mo kagad, o baka may order yan. PM send. Gagad. Okay? Okay. DS. Direct send. Is that right? Maganda. Yun sana. Okay? Halimbawa, kung mga sasakyan, kung gusto mong magbenta ng sasakyan, yun. Magkakaroon ka pa ng commission. Magkaka-interest din ng mga tao, nakakatulong ka. Pero kung nasa Starbucks ka, pinipicturean mo, bakit? Hindi naman lahat may kakayanan sa Starbucks. Mayroong kakayanan sa Square. Sa lamesa nila. Is that right? Nakukuha po natin. Kahit paano pong mga nakakain po natin, nabibili po natin, be careful kasi hindi lahat. Kasi nakalagay dyan, no? Love it does not boast. Pastor, kasi hindi ko naman, no? Baka mapagkamalang ka lang. Kaya wag mong gawing ugali na i-display yun. Hanggat maaari. Pero lang, kung pwede mo sa pasintabi lang po, gusto ko lang pong ibigay ang glory ng Panginoon. Nakuha na rin yung mo. Mas maganda yung, kunwari, wala kang pera, pero pag in case of, tulungan, mayroon kang mahuhugot. Part po yan. It's up to you. Anyway, I am not, I will not give you direction on that. But I tell you, iniinano lang po natin kasi boastfulness is not love. Without love, you are nothing. I am nothing.
Bakit naman yung 3-in-1, di mo chine-check? Bakit naman yung nasa lamesa mo sa bahay mo, hindi mo man lang pinicturan? Bakit yung nasa Starbucks o bakit nasa isang place, coffee bean, whatever, basta mamahal, pinicturan mo? Pastor, kasi ganito hindi lahat nakakalabas, hindi rin lahat nakakapunta. Sabi nga, baka makakatisod ka sa iba. Diba? Baka masaktan yung iba. Amen? Please, don't misinterpret me. I'm not against that. But be careful. Be careful. Kasi mayroon tayong mapa. Mayroong standard na ugali yung love. Number 1, patience. Number 2, kind. Number 3, it does not envy. So, hindi rin tayo nagpapainggit. Okay? It does not envy. Hindi rin tayo nagpapainggit. Hindi rin tayo naiinggit. Amen? Nakukuha po ba natin? Hindi tayo nagpapainggit. Hindi rin tayo naiinggit. Pastor, paano yung pagkuha ko ng sasakyan? Tapos, kinuhanan ako ng susi. Malaking susi. Pinicturan ako. Okay. Hindi. Ano yun? Advertisement purposes yun. Advertisement yun. Pinapakita po nila na mayroon na namang unit na bumili. At for recording purposes. Is that right? Nakukuha natin? Pastor, kung magpakuha ba ako ng car, wala naman masama po. Pero wag mo naman sanang ipadala ka agad sa public na Facebook. Pwede mong yan sa group chat natin. Okay ba to? Anyway, to God be the glory. Pray for me. This is my car. At least maganda yung explanation. Pero kung public na Facebook, baka ma-misinterpret. Bumuti siguro, lagyan mo ng, hindi po ako nagmamayabang, I just want to give thanks to God with you guys sa lahat na makakita. And always remember, hindi lang ako ang gagawa ng Panginoon nito. Tayong lahat ay pwede niyang bigyan. Amen. Nakukuha po ba natin? Para walang blurred, walang shadow of boastfulness. Okay? So, hindi din tayo magpapa-boast at hindi rin tayo magbo-boast. Okay? Hindi tayo magli-lead na mapagkamalang nagmamalaki o nagmamalaki o kaya nagmamalaki sa kapwa. Okay, next. It does not envy, it does not boast. Next, it does not proud. Yung ang boast, yung parang ipinagmamalaki mo. Ito namang proud, mayabang talaga to. Mayabang. Ang taong laging nagmamalaki at ipinagmamalaki niya kung anong mayroon siya, ang taong ito ay mayabang. Ang mayabang, hindi siya lumalakad sa lahat. Is that right? Love is, it does not boast. It does not envy. It does not boast. It does not proud. Kasi anong kaibahan ng proud and boastfulness? Parang tayo sa action word kasing boast, action word ng proud. Being proud, para malalaman mo na ang taong yung may proud, okay, proud siya, may pride kasi, okay, proud siya, kasi pinagmamalaki mo yung isang bagay. Is that right? Amen! Ako po dyan ay talaga, aminin ko po, ay may init din ang ulo ko minsan eh. Madalas nga eh. Is that right? Madalas eh. Inaamin ko na po yung sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Hindi naman ako mag-judge, pero madalas. That's why, paborito ko po itong topic na ito. Kasi unang-una, ako na ang tatamaan dito. Ako na po ang unang sasampalin ng verse na ito. Ako na yung unang boboljakin ng verse na ito. Ito mga talata na pinag-usapan po natin. Amen. It does not proud. Ay, grabe. Envy, boast, proud. Next, it does not dishonor of others. Dishonor. Ano ba dishonor? Disrespect. Ano pa ba ang pwede natin? Degrading. Degrading. Yung degrading, yung nagdi-degrade tayo. Yung, ano ba sa Tagalog yan? Nagmamata ka. Nagmamata. In other words, minamaliit mo yung isang tao. For example, hindi nakapagtapos yung classmate mo sa high school.
Tapos ikaw ngayon nasa doctorate degree. Parang hindi mo na pinapansin. Pasok na yung envy, pasok na yung boastfulness and being proud. Okay? Being proud and dishonoring. Alam niyo po, huwag natin tingnan yung title ng isang tao. Honor him, honor them. We need to honor either babae o lalaki because they are the image and the likeness of God. We don't want to honor people as a Christian, ito as a Christian. This is Christ's perspective point of view. Okay? Hindi po world, hindi po human perspective point of view. Christ's perspective point of view as our Lord Master, Jesus Christ, our Savior, He honored people because people are the creation. Okay? Human being is one of the great creation of God. And we possess the image and the likeness of God. That's why we honor. Either we honor the world, we honor the people. We don't want to degrade them. We don't want to degrade men and women. Mostly ngayon sa pagiging Kristiyano, mayroong degrading between men and women. Sa Jew, dinigrade na po yan. Sa Saudi, dinigrade po ang mga kababaihan. Mababa ang tingin ng mga kababaihan ng mga Arabo. Nandiyan naman ako galing Hindi pinapalabas ng bahay, kinokontrol nila. Is that right? Binebenta nila yung kanang anak na babae. Is that right? Pinagpeperahan din nila. Walang pagmamahal doon. Is that right? Nakukuha natin. Nag-aasawa sila. Kahit hindi ka gusto, basta may pera ka, kaya kitang bili. Mayroon nga ako, I think yung kakilala ko noon, 99 years old. Ang napangasawa niya ay 14 years old. 99 years old. Napangasawa niya ay 14. Napangasawa niya. At pang ilang asawa na yon, he paid. Bayong-bayong ba naman ang pera? Is that right? Tapos yung babae din naman, natuwa na rin ang pangasawa ng mayamang, although may edad na. Kasi hindi naman lahat ng kababaihan doon ay nabibili din. Is that right? Hindi lahat. Hindi lahat ng mga kalalaki nagkaroon ng interest. Yun yung sinasabi ko na. Yung ba yung love? Palagi ko, hindi love yun. Is that right? Nakukuha po natin? And discrimination. Sa body of Christ ngayon, mayroong discrimination. The moment you don't believe na ang kababaihan ay may kakayanan mag-preach, the moment, talaga naman, I tell you, ma'am, sir, alam niyo, ang Holy Ghost, listen to this, ang Holy Ghost kailanman ay hindi nagpakita ng discrimination. Sino ba ang magaling? Ako o ang Holy Ghost? Tayo o ang Holy Ghost? Sino ba? Kung ang Holy Ghost namili, ibig sabihin, wala siyang residence area sa buhay ng mga kababaihan. Kung ating titingnan, tingnan nga natin yan. Mayroon ba biblical aspect niyan? Listen to this. Acts chapter 2, verse 17. In the last day, God said, I will pour out my spirit on all people. All people. Mayroon bang all people, lalaki lang? Yun ang tanong dyan Mayroon bang all people na lalaki lang? Sino ba ang mas makapangyarihan? Sino bang mas magaling? Sino ba ang worthy na mamili this time? Sino kaya ang worthy na magkaroon ng discrimination? Panginoon lang. Pag nasa US ka, may discrimination. Pag nasa Canada, may discrimination. Kahit saan ka pupunta, may discrimination. But in God's heart, there is no discrimination. Discrimination is dishonoring. And that is not love. Love of God. Ang love dito, hindi yung human love. Love of God. Agape love, meaning pure, sincere. Amen?
honest, holy. Yun po yung ibig sabihin. So in the last days, God says, I will pour out on all men, not including women. Nandyan ba yan? Then your son and not your daughters will prophesy. O will prophesy. No, nakalagay dito, your sons and daughters. Oh, alam ba ibig sabihin ng prophecy? Hindi lang prophecy nangungula. You will speak the words. Mga kababaihan, kung may mga tao mang nag-discriminate sa'yo, you can now rebuke them in a gentle way. Pakibasa mo sa kanila yung Acts, Acts, sino may sabi sa inyo? Pag sinabi, you can say, that is not the love of God. That is not Christ's perspective point of view. Saan ka galing ng teaching niya? Saan ka ba belong? Kaya pala. I am belong to God. That's why I know this. Hindi ako magmamalaki this time. At kung wala po ito, sabi ng Bible, wag mong bawasan, wag mong tanggalin, lagot ka. Amen. Kung may magmamalaki, sabi ko nga po, ang license mo, kababaihan o kalalaki ang mga pastors, hindi galing sa organization. Ang license mo sa pagpipreach ay galing kay Jesus. If you are called by the Lord Jesus Christ, yes, pinag-uusapan ang pangalang Jesus, pero hindi sinusunod ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesus mismo. Amen. Mahalaga po ito. Then next to that, your young men will see vision. Tingnan niyo po ito, your young men. Then, kung young men lang ang pag-usapan dito, kawawa naman yung old men. Pero nakalagay yan, your old men will dream. Oh. Kaya kung lagi kayo nanaginip ngayon, totoo talaga, old na. Kung vision naman, yan. Amen? Kaya walang discrimination. Sana kung sinabi, the son, your sons, not including your daughters, will prophesy or prophesy. Your young men will see vision, and the old men, nothing. Ay, discrimination. At pag may discrimination, wala nang God. Amen. Pag sinabing men, including the women. Men and women. Men kasi. Is that right? Man and woman. Okay. Next to that. Even on my servant. Sino yun? Mga apostles na. Mga tinawag niya. Even on my servants, both men and women. Oh, wala dito pa lang. Tapos na. And this is love. This is love. Even God ay hindi niya, wala sa kanya ang discrimination. Kung may magmamalaki at magmamalupit sa atin ngayon, ang Panginoon na. Siya pwede. Pwede na nga tayo hindi tulungan niya, pero tinulungan pa rin tayo niya. Because He loves us. He loves me. I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in heaven above. And so, yung prophesy dyan, hindi lang manghuhula. Mag-preach, mag-teach, mag-evangelize. Oh, I tell you, kultura po ng langit ang susundin natin. Hindi kultura ng anumang relihiyon. No. No any religion can impose their culture. Only God. Mayroon namang religion, may kultura. Kanya-kanya na tayo doon. But I tell you, it's better to have the culture of the Lord Jesus Christ. Amen. Nakukuha po ba natin? So, dishonoring others. Love, it does not dishonor others. Maging totoo po tayo. And I can say, ulitin ko po ito, nasa gitna lang lagi po ako this time. Katulad po nung sinabi ni Joshua dun sa nagpakitang angel, and that is Jesus in the Old Testament. Sabi niya, saan ka? Sa kaaway o sa amin? Anong sabi niya? Wala sa kaaway, wala din sa iyo. But I'm here, sent by the commander-in-chief. Lumuhod si Joshua. Wala siya. Kailangan niya lumuhod. Kasi
Kundi sa lumuhod, pwede may masamang mangyari sa kanya. He kneeled down because this great angels, okay, is not for him and is not for the enemy, but it is for the one who sent him. Ganun din tayong mga pastor. We are not for the people. We are not for the family. We are not for ourselves. We are for the one who chose us and called us to serve him. Amen. So wala pong discrimination, wala pong favoritism, because favoritism is not love. And hopefully, sundan nyo ulit po ito, pakinggan nyo po ulit ito. Dapat luminaw ito sa buhay po natin. And if you have some question, you can ask a question for me tomorrow, or i-PM nyo po ang kahit page po natin. And you will see, and I can read for that. Amen. Hallelujah. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you, we bless you, and we honor you. Thank you so much for this message. Thank you so much for your message. Bless your people today. Bless your sons and daughters. Thank you for the word, honor one another. Thank you for the word, love one another. We honor one another as you honored us. Father, thank you. We bless you. We honor you. We worship you. We glorify your holy name. Father, we honor you. We will honor others. We will honor our neighbors. We will honor our pastors. Father, all the pastors here, I honor them. I salute all the pastors here. Pastora and pastors in Jesus' name. And I declare that you will bless their lives inside out. And we bless our nation. We honor our president. We respect our president. We honor every man and women. Walang mailalabas na kapintasan namin ngayon sa buhay po namin. We are blessed to have you in our lives. Lord Jesus, Holy Spirit, we are blessed to have these words. And Father, lahat ng mga nakikinig po sa amin sa US, sa London, sa Japan, sa Canada, maging sa Africa, maging sa Singapore, sa Hong Kong, maging sa Australia, Russia, Germany, maging sa Saudi, and at the same time sa Abu Dhabi, sa Dubai. Father, I speak your favor be upon them, your love be upon them, and both of us, Father, I declare na yung patient na sa amin, kind na sa amin. Hindi kami magiging envy, hindi rin kami boastful, hindi rin kami proud, hindi rin kami yung dishonoring one another, but instead we love one another the way you love us. We praise you, Father. We honor you, Father. We give you praise and glory and honor. And I speak healing upon healing, glory upon glory. I speak miracles upon miracles. And once again, tinataas ko si Mylene Uy in Jesus' name. Thank you for her life. Thank you for the past recovery na gagawin mo sa kanyang buhay. Maraming salamat, Ama. Dakila ka sa bawat isa sa amin. All glory belongs to you. All power belongs to you. In Jesus' name. Amen and amen.